Proyekto Helmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jam o Neneng. Palayo ko yung Neneng talaga pero Jam na lamang pong itawag niyo sa akin. Tubong Haniway, Iloilo ako. Pero hindi ko na rin babanggitin ang eksaktong barangay kasi marami rin pong nakikinig sa mga kwento niyo kung nasaan ako ngayon. Bata pa lang ako ay mahilig na ako makinig sa mga nakakatakot gawa ng ganun magkwento ang tatay ko sa amin. At nakikinig din kami sa debateryang radyo namin noon. Sa mga nakakaalam ng tinatawag sa radyo na Mundo Mistiko, yun po yung madalas namin pakinggan magpamilya. 6 na taong gulang ako ng mga panahong nangyari ito. Nag-aaral ako sa daycare at medyo malayo sa amin ang daycare center na yon. Lalakarin din ito. Okay lang gawa ng palagi ko namang kasama ang aking yumaong ama na si Tatay Enrique. Hinahatid muna ako ng aking Tatay Enrique sa silid-aralan bago siya tumungo sa pinagtatrabahuan niya. Karpentero si Tatay. Binabalikan niya lang ako ng 10:00 sa umaga kapag tapos na ang klase ko noon. Kinukuha niya ako sa school at doon na lang ako tatambay sa pinagtatrabahuhan niya na third cousin lang naman ng tatay ko. Bali, si auntie din ito, Sir Seth. Araw-araw, yun ang routine namin ng aking ama kapag may pasok ako. Isang araw, hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Araw ng Biyernes yon. Nasa silid-aralan ako. Para bang wala ako sa wisyo o lutang ako na bata. Isipin mo, Sir Seth, 6 na taong gulang pa lamang ako noon pero sariwa pa sa isipan ko at tandang-tanda ko ang nangyari sa akin. Lutang ako na para bang gusto kong matulog sa klase. Tinanong ako ng guro namin kung ayos lamang ba ako at tumangulang ako noon. Tumayo ako, pumunta sa bintana kung saan tanaw ko ang waiting shed ng barangay hall. Doon ko lagi hinihintay si tatay. Sabi ko sa guro ko, "Ma'am, giya na si tatay. Abat na din ako. Ulitin ko, ma'am." Kung sa Tagalog ay, nandito na ang tatay ko. Sinusundo na ako at uuwi na kami. Sumilip sa bintana ang guro ko. Nagtaka siya. Gawa ng hindi naman niya nakikita si tatay. Ang mga nakikita niya lang ay ang mga estudyante sa eskwelahan na tumatambay noon. Dun sa may waiting area. Wala pa umano ang aking ama. Mamaya-maya pa umano yon dahil hindi pa tapos ang klase. Nagpumilit umano ako, Sir Seth, na nandyan ang tatay ko. Tinuro ko pa kung saan siya nakatayo. Kumunot ang noo-noo ng guro namin. Wala pa daw si tatay. Walang ano-ano. Kinuha ko ang bag ko at tumakbo palabas ng paaralan namin. Hinabol ako ng guro ko at tinawag pabalik kasi nga wala pa si tatay. Magre-recess pa lamang kami. 9:00 pa lamang ng umaga nun. Hindi ko pinansin ang guro ko. Nilapitan ko ang akala kong tatay ko na hindi pala. Matagal niya na pala kaming minamanmanan ng tatay ko pag hinahatid ako ni tatay. Tahimik kasi akong bata noon kaya naisip ko na baka natipuan siguro ako ng ganito. Lumapit ako sa kanya. Hinimas niya ang ulo ko. Naglakad na kami palayo sa eskwelahan. Nakita pa umano ng guro na ibang tao ang kasama ko noon.
Ang inakala na lamang ng guro ko ay baka kakilala ng tatay ko na pinasundo ako. Habang nasa daan kami, wala kaming imikan. Wala ako sa sariling naglalakad sa kawalan dahil siguro sa tinatawag na tampong sa akin. Nakarating na po kami sa kampo ng mga tubo. Lakad lang kami ng lakad nun. Sa layo na ng nilakad namin ay tansya ko, malayo na kami sa barangay. Doon ko lang napagtantong, hindi pala ang tatay ang kasama ko, kundi isang matandang babae na kinatatakutan at bantog na aswang sa barangay namin noon. Noong mga panahon na ito, hindi ko pa siya kilala dahil bata pa ako. Panakot lamang siya sa amin ng mga magulang namin noon. May hawak siyang plastik na kulay dilaw. Pagkatapos, yung laman ng plastik na yon, talong. Kinakausap niya ako. Hindi ko na matandaan kung anong mga sinasabi niya. Wala pa rin ako sa sarili ko nun. Dahil siguro sa pagtampong nga sa akin ay ganun pa rin, Sir Seth. Lakad pa rin kami ng lakad. Hanggang sa nakarating kami sa isang bahay. Lumapit siya doon. Natatandaan ko pang tinawag siya yung lalaki na nag-aayos ng motor. Kulay pula at itim ang kulay ng motorsiklo na yon. Sabi sa akin ng matanda, "Dito na lang ako, Ining. Ito na ang bahay namin." Ngumisi siya at tumalikod nun. Ang anak naman niyang lalaki, nakatingin sa akin. Ako naman naglakad na rin paalis. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta lakad lamang ako ng lakad. Hindi ko pinapansin ang mga kahol ng mga aso. Ilang oras na akong naglalakad nun. Mga tanghaling tapat na yon. Mainit pero hindi ko alintana dahil sumasailalim ako sa ginawa sa akin ng matandang yon. Lakad pa rin ako ng lakad, Sir Seth. Hanggang sa nakarating ako sa napakalapad na ilog. Nakalusong na ako nun. Sa hindi kalayuan ay may nakita akong dalawang matandang lalaki at babae. Ubod-ubad. Sino ba naman ang taong matino na naliligo ng walang saplot, diba? Kilala ko ang isang matanda nun. Yun yung matandang babae na kasama ko lang kanina. Nakangisi ito sa akin. Alam mo, Sir Seth, parang may tutulak sa akin na tumuloy sa pagtawid sa ilog na yon, habang nakatingin ang dalawang matanda sa akin. Lagpas tuhod ko na ang tubig nun. Hindi ko alam kung malalim ba o mababaw kasi may nagsasabi talaga sa utak ko na tuloy ko lang ang paglalakad. Nang walang ano-ano, may humablot sa akin paalis doon sa ilog. Isa itong babae. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko sa ilog na yon. Delikado at malalim umano doon. Hindi ako umimik. Kahit ilang beses niya akong tanungin kung sino at ano ang pangalan ko at saan ako nakatira. Wala pa rin siyang nakuhang sagot sa akin. Tinanong niya ako kung nagugutom daw ba ako. Tumangulang ako. Ibig sabihin, oo. Binilan niya ako ng chichirya nun. Ihahatid niya umano ko sa amin. Ituro ko lamang umano kung saan ang bahay namin. Habang naglalakad, kinakausap niya ako. Paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ang pangalan ko, kung saan ako nakatira. Umiling lamang ako nun. Itinuro ko yung bahay. Kaya napatanong ang manang kung ayun na ba yung bahay ko nun.
Sumagot ako sa kauna-unahang pagkakataon. Sabi ko, hindi ito ang bahay namin. Turo lamang umano ako ng turo ng bahay nun pag nasa tapat na kami. Pero kapag tinatanong niya ako ay paulit-ulit ko ring sinasabi na hindi yun yung bahay namin. Dun ay nagduda na ang manang na yon. Sa isip niya siguro ay nawawala ang batang ito. Kaya nagpasya siyang dalhin ako sa paaralan ng barangay nun. Pero bago pa yon ay napagpasyan muna niyang idaan muna ako sa barangay hall, malapit sa eskwelahan. Ang barangay na narating ko, Sir Seth, dun sa babaeng kumuha sa akin, kabilang barangay yon. Bali din na lang ako ng manang sa barangay hall. Nagsabi ito na nawawala siguro ako. Ayon pa sa manang, hindi ko mano alam ang pangalan ko at kung saan ako nakatira noon. Lumapit sa amin ang konsehal ng barangay na si Konsehal Noel. Tinanong niya ako kung anong pangalan ko at kung saan ako nakatira. Ang sagot ko lang, hindi ko alam. Ilang beses nila akong tinanong ng paulit-ulit. Hanggang sa nagduda na nga sila dahil wala talaga akong maisagot. Medyo nagtaka na ang konsehal. Na kung nawawala ako dapat alam ko kung saan ako nakatira, di ba? 6 na taong gulang na ako noon. Kaya napaisip din siya kung may kakaiba bang nangyayari noong mga panahon na ito. Walang pag-aatubiling sinampal ako ng napakalakas ng konsehal. Umiyak ako noon. Doon lamang bumalik ang ulirat ko. Bumalik ako sa sarili ko. Niyakap ako ng babaeng nagdala sa akin at pinatahan ako. Ayon sa konsehal ay yun lamang ang natatanging paraan para bumalik ako sa sarili kong katinuan. Dahil malamang sa malamang, baka tinampong umano ako ng kung sino sa tabi-tabi nun. Pasalamat lang daw ako kay Manang dahil nakita niya ako sa ilog at kinuha. Kung hindi ay hindi na ako makakauwi. Ganun din yun, Sir Seth. Kung nalunod umano ako doon sa tubig na yon ay baka pinalitan namang ako ng saging. Buti na lamang at hindi sila nagtagumpay. Tinanong ulit ako ng konsehal kung ano ang pangalan ko at kung saan ako nakatira. Kinuha niyang bag ko at binuksan. Doon niya nalaman kung ano ang pangalan ko. Tinanong niya ako kung ako ba yung nakapangalan sa bag na yon. Tumango ako. Tinanong niya kung sino ang mga magulang ko. At sinabi ko naman yung mga pangalan nila. Nagulat siya dahil kilala pala ng konsehal ang mga magulang ko. Noong mga oras na yun ay hinahanap na rin pala ako ng mga magulang at kapatid ko noon. Buntis pa si nanay na nag-aalala talaga sa akin noon. Pumunta pala ang tatay ko sa eskwela para sunduin ako. Nagtaka ang guro ko dahil may sumundo na sa aking iba noon. Siyempre nagulat ang tatay ko dahil wala naman siyang inutusang sunduin ako eh. Umuwi siya, wala ako doon. Kaya doon na sila nagpanik at kung saan-saan na nila ako hinahanap. Pero wala. Sobrang alalang-alala na ang mga magulang ko sa akin noon. Umiyak na ang nanay ko at hindi naman mapakali ang aking ama. Dahil kilala ng konsehal ang mga magulang ko, pumunta kami sa paaralan malapit sa barangay hall. Inisa-isa namin ang mga silid-aralan. Tinanong si estudyante kung sino ang nakakakilala sa akin noon. Hindi ko na matandaan kung anong grade ang pinuntahan namin at doon ay may nakakilala sa akin na kapitbahay ko lang. Sinabi niyang anak nga ako ni na Joe at Enrique. Pinasamaan ako ng konsehal doon sa batang medyo may edad sa akin na tawagin na lamang nating Inday.
Dumaan pa kami sa bahay ng kaklase niya at kumain. Pagkatapos ay umuwi na rin. Nag-shortcut na lamang kami kasi malapit pa ang shortcut pa uwi nun. Nagulat ang mga magulang ko nang makita nila ako. Halong takot, kaba at pag-aalala. Umiyak ang mga magulang ko, pati mga kuya ko. Ikinuwento naman ni Inday na nawawala nga ako. Galit na galit ang tatay ko, Sir Seth. Lalo na nang malaman niya kung ano ang nangyari sa akin noon. Kilala niya kung sino ang may gawa sa akin. Hapon na nang nakauwi ako sa bahay namin. Kinagabihan ay inaapoy na ako ng lagdat. Umiiyak, nakayakap sa aking ina. Nagsiga ang tatay ko sa labas. Gumawa na rin siya ng mga pinatulis na kawayan. Umikot siya sa bahay. Binuksan lahat ng bintana at pintuan. Sinadya ng tatay ko yon. Sumigaw siya sa labas. Lalo na nang marinig namin na may ibong paikot-ikot at huni ng huni nun. Sinadya ni tatay na uminom ng konti. Hinamon niya ang nilalang. "Sige, ngayon ka pumasok. Hindi mo makukuha ang anak ko." Sigaw ng sigaw si tatay nun. Mahilig sa patalim si tatay. May sibat din siyang mahaba. Hindi nakatulog ang tatay, mga kuya ko hanggang mag-umaga nun. Kumpirmado, Sir Seth. Inaswang ako. Natipuhan. Gustong kunin dahil tinatingnan nila ako sa manggagamot. Pinatigil ako ng mga magulang ko sa daycare ng 1 taon. Hindi nila kinompronta ang matanda dahil wala silang ebidensya pero kilala itong bantog na aswang sa barangay namin. Dahil marami na sa barangay namin ang nakapagpatunay nito. May bahay din kasi siya dati sa barangay namin. Sa ngayon ay wala na siya doon. Matagal na. Wala na ring balita sa matanda kung buhay pa ba o patay na. Pasalamat na lamang talaga ako, Sir Seth, dahil hindi siya nagtagumpay na makuha ko dahil sa taimtim na panalangin ng mga magulang ko na sana ligtas akong makauwi nun.